And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God, for adventure, will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. So ito po ay more tumutukoy sa trabaho natin bilang pastor and member, and duty natin sa church na ito at sa isa't isa. Karamihan po, pinag-aaralan ko yung mga sermon sa mga churches ay mas madami ang gospel, no? Yung paano ma-save. Well, that's good at needful. Pero ang more needful sa isang church setting is to gospelize the people when we go out, no? Tayo po ay lumabas para magbahagi ng salita ng Diyos, mag-ebanghelyo sa mga tao, mag-invite. At yung ginagawa ni Brother Jerome at minsan si Brother Michael or sino man sa inyo ma-assign, binubukod, no, natin para sa sarili, personal evangelism. At yung dito sa main, yan ay ang trabaho ay to grow. So sabi, teaching them to observe all things whatsoever I've commanded you. Yung teach, first part of the Great Commission, teach the gospel, preach the gospel, first part. Then, baptize. Pagkatapos nun, teaching them to observe. So, kailangan whole counsel of God tayo. Hindi tayo puro evangelism. No? Lumalim tayo. Ngayon, dumarating sa buhay ng isang church na kailangan lumalim din tayo sa ating relationship sa isa't isa bilang member and pastor. At paano ba tayo magiging at peace with each other? And kung nakita natin na tayo ay mayroong mga bagay na dapat baguhin, then change your ways. Change me. May the Lord change me, and may the Lord change you if you find something that is amiss. No? Ngayon, number 1, ito ang sinasabi ni Paul kay Timothy bilang isang mangangaral, bilang isang pastor na pinagkatiwalaan niya at trainer ng mga future pastors. Sabi niya, the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient. So ito yung tinuro ni Paul kay Timothy, ganito ka dapat, Timothy. Pagkatapos sinabi niya rin, si Paul, sinabi niya rin, na Timothy, habilin ko sa iyo yan, ituro mo yan doon sa mga susunod na mga pastor. Dapat ganyan sila. Okay? So, pag hindi ito tinuturo, ano mangyari? Ang mga pastor magiging palaaway, magiging masyadong maangas, masyadong magiging impatient, no? Kaya sabi alam na ng Panginoon na kapag meron kang binibigyan ng posisyon, no? Whether politician yan, binigyan mo ng power, or even iyan niya itatay, binigyan mo ng power, siya ang head ng home, or barangay chairman, or pastor. Alam na ng Panginoon ang tao, ang laman, ay talagang kailangan i-regulate mo Hindi pwedeng, sige, ikaw na dyan, may tiwala ako sa iyo, alam ko gagawin mo yung tama. Hindi. Mag-aabuso yan. Kahit na yan pa pinakamabait. Binigyan mo yan ng power, ang tendency niya na mag-abuso. Kaya laging papaalalahanan. If you are serving the Lord, hindi ikaw ang Lord. Meron kang Lord na pinaglilingkuran.
ikaw ay servant. At anong gagawin mo bilang servant? Pastor, you must not strive. Ibig sabihin, wag kang makikipag-away. No? Huwag kang palaaway. Huwag kang naghahanap ng away. Sa mga members, ibubuli mo yung mga members para maramdaman mo na ikaw ang the best, ikaw ang top man. No? At minsan, pagka hindi mo yan na-regulate yung sarili mo, ipapangalandakan mo, may insecure ka. Pag may mga taon, may mga members na tumatawag sa ibang mga pastor din. Sasabihin nila, si pastor ganon, maganda, magaling, mainggit ka na, may insecure ka na. Bakit yun ang sinasabi mo magaling? Paano ako? So, you must not strive. You must not be insecure. Hindi mo aawayin mga tao. Hindi mo bubuli, hindi mo sisigawan. Hindi kayo struggle. So, you must not strive. If you are the servant of the Lord, bahala ang Panginoon doon sa mga tao na ayaw mag-submit sa'yo. Mayroon talagang ganyan. Okay? The Lord will give action and not you. Hindi ka dapat ikaw ang makikipag-away. Number 2, be gentle unto all men. Yan. Be gentle unto all men. So, yung gentleman. At ikaw ay maayos ang behavior. Meron kang panahon namin noon nung kami ang elementary, GMRC. No? Good manners and right conduct. Yan. Ngayon, ano na yan? Values education. Yan. So kailangan mo na ikaw ay gentle, no? Noon uso pa yung kaya nung bata ako hanggang naging high school, hindi ako pwedeng nakaupo ako tapos may tatapat sa akin na babae, nakatayo. Hindi ako matatahimik nun. Tatayo ako. Nung dumating na ng 60 years old at nagbubus pa rin ako, tumatayo yung mga babae. Tay, dito na kayo. Sabi ko, nako. Nasya-shock ako eh. Nakikita siguro nila na, hindi, kaya ko pa, sabi ko. Well, talaga, no? Sa Korea daw, pagka ikaw daw ay lalaki at tumayo ka at yung babae pinaupo mo, maho-horror yung babae. Sabi nila, ewan ko, dahil uso doon yung babae ang nakatayo. Iba sa kanila, no? So, gentleman, no? Pagka ikaw ay bilang servant of the Lord, hindi mo gusto yung nagiging alipin mo yung mga tao. Hindi mo gusto na yung mga tao ay pinighati mo. No? Talagang tinarget mo at hanggang sila ay talagang hindi na mapakali at lumayas. Minsan may ganun yung sabihin, ayoko na makita pagmumukha nyo rito. Alis na kayo. Yeah. So, it's very sad na merong ganon episode. And, anong nangyari dyan? Okay. Sabi silent. Okay? So, kagaya niyan, pag may ganyan. Di ba sinabi ko? Okasyon na yun. Offense na yun. No? Merong very famous sa YouTube yung pastor nagpipreach. Let us love one another. Ang ingay-ingay ng bata, nakita niyo ba yun? Let us love one another. Yung bata, hindi mapakali. Hindi na-interrupt yung preaching niya. Bumaba, tapos pinaalis yung batang gano'n. Tinapik yung cellphone. Gano'n. Nawala yung love. So
So crush, no? Don't crush people. I must not do it. I am a man and prone to abuse, but I must not do it. This is the reminder of Paul, not only to Timothy and to other pastors, but to me, to us. Hindi ka dapat palaaway, hindi ka dapat pala akusa. Ha? And ano pa sabi? Up to teach. Kailangan magaling ka magturo. Kailangan mag-aaral ka. Para pag nagtuturo ka, hindi yung kung ano-ano lang tinuturo mo. Para lang makapagturo. Sana naman natututo tayo habang may nagtuturo dito. No? At yun ang sign na talagang ang Panginoon ay nasa sa ating church. Pagka meron tayong teaching, tapos merong learning. Diba? Hindi yung teaching lang, pagkatapos wala namang natututo. Para lang to pass the time. And that is bad. No? So, up to teach. Servant of the Lord, ka ba? Marunong ka magturo. Hindi lang may content yung tinuturo mo, kundi alam mo i-deliver. Alam mo paano natututo yung mga tao. Apt to teach. Okay? And train mo yung sarili mo. Unang-una, train mo yung sarili mo sa scriptures. Na parang andyan yung scriptures. Hanggat maaari, no? Madali mo i-quote. Tama ang pagkaka-quote. King James ang kino-quote. At tama ang relationship, context, grammar, everything. And it takes time to do that. And it takes willpower and it takes really determination. Up to teach. Ang trabaho talaga ng servant of the Lord is to teach because man shall not live by bread alone but by every word. So, ang pinapakain sa atin, sa church, the Word of God. Eh kung hindi ka marunong magpakain, hindi ka marunong magtimpla, ano ipapakain mo? Di walang kwenta. Kaya yung mga members confused. Hindi marunong, nalilito, at hindi alam. Kaya ang mangyari, pag may dumating na another teaching, pareho lang naman. Sasabihin, pareho lang naman kayo ng turo tsaka yung iba. Oh. So, kailangan alam natin. Kaya pinadala ko si Mike doon, sabi ko, Baptist Distinctives. Para hindi sila basta-basta kung saan-saan na lang. Just in case, halimbawa, may umalis, lilipat. Hindi kung saan-saan na lang. Hindi magbabalik Islam. Sipin mo, after 10 years kang SGBCI, balik Islam ka? O balik Catholic ka? O balik Pentecostal ka? Dahil pareho lang? Ano natutunan natin? We need people who stand up here who are apt to teach. And last and most important of all, patient. No? Minsan, ang galing-galing magturo, pero hindi patient. Pikon. Madaling magalit. No? Yung mga perfectionist, madaling magalit yan eh. Yung mga, naiinip agad na hindi, ba't di mo pa alam? Tinuro ko na yan 3 beses ah. Minsan may okasyon na gano'n, no? Halimbawa, minsan tinuturo ko yung for the word of God came not of old time by private interpretation. No? The word of God does not come from private interpretation, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ano ibig sabihin ng private interpretation? Ilang beses ko na tinuro yan.
Meron pa rin sasagot na, huwag kang mag-interpret privately ng Bible. Mali. Hindi pa rin nakuha. No? So, siguro yung iba sa inyo, ganun pa rin. So, mamaya, paliwanag natin yan. Minsan, ganun tayo eh. Kaya kailangan ulit-ulit. So, up to teach and patient. Na kahit na tinuro na, mali pa din, okay, turo ko ulit. Okay, sige. One-on-one tayo. O sige, kung ano ang hindi mo natutunan, pag-aralan pa natin. No? At ang sa lahat ng teaching among the Baptists, ang pinakalaging nagkakaroon ng problema, no, ay yung tungkol sa doctrine of grace tsaka doctrine of the church. Almost, yung iba, ang daling lunukin, nakukuha na natin, kahit saan church yan ang tinuturo. No, halimbawa, yung doctrine of God, doctrine of the Trinity, doctrine of Christ. Halos pare-pareho yan. Protestant, Evangelical, CCF, GCF, Victory. Pare-pareho yan. Doctrine of Salvation. Ang matalim dito sa SGBCI, ang matalim na doktrina na madaling makalimutan, mahirap maintindihan, pero importante, Baptist distinctives at saka doctrine of grace. Kailangan talaga, kagaya ng sinabi ni Brother Robert, i-unload mo yung lahat ng alam mo. Tapos lunukin mo yung bago. Kasi pag hindi mo in-unload, pagbasa mo na naman ng salita ng Diyos, ang papasok sa iyo yung natutunan mo bago ka naging SGBCI. Yung alam mo na, yung natural na sa iyo na pag binasa mo, whether in context or out of context, doon ka pupunta na conclusion. So, kailangan patient. Turo ng ituro. Okay? So that is the work of the minister. Yung tinatawag na servant of God. And lahat po tayo, sana po, in the future, mga kalalakihan dito, no, ay maging mga servant of God. Mga talagang dahil natutunan, loaded ka, dahil dito ka lumago sa ating church, tapos sa tingin mo, okay na, napag-aral mo na yung mga anak mo. No? O minsan, inaabot yan, kahit hindi pa tapos yung mga anak, talagang convicted na siya na kailangan niya na maging pastor. Magmi-missionary na. Or magpapastor na. Well, it is God who calls us. It is God who tells us of the time, kung kailan. Pero sana, pagdating ng time na yun, ready tayo. Yun ang importante. At ibig sabihin ng ready, patient ka na, at saka up to teach. And you are gentle, and you are not striving. Ibig sabihin niya, ready ka na. Pagka ganyan na ang estado mo sa buhay. Ngayon, kung yan ang kalalagayan mo na, at ikaw ay nandito na, papaano naman ano naman ang trabaho mo? Ayan, sa verse 25. In meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. So the first job description here is what is very common and very ordinary, very naturally occurring, and it's almost a weekly problem, daily problem of any Christian, of any member of the church. Yung iba lang talagang mas madalas at yung iba ay mas madalang. Pero lahat tayo may problemang ganyan. Kailangan maintindihan natin yung salitang opposing themselves. Kasi yun ang bibigyan mo ng instruction. So sa isang church, sa isang sermon, hindi natin alam, hindi natin tukoy.
Sino ba dito ang may problema? Lagi kang manghuhula or mag-iisip, ano kaya ang best message para sa ano na yon, sa okasyon na yon. So, and then hope from the Lord na ito nga yung nagmi-meet ito ng need ng congregation. So, from time to time, sa isang church, there are people who oppose themselves. Ano ba yun? Oppose themselves. Kasi yan daw yung mga natatrap. Halimbawa, sabihin natin, seek ye first. Pero inuuna mo pera. Di ba? You are opposing yourself. Memory verse. Mag-memory verse tayo. Ikaw unang tatayo. Pastor, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero, sa buhay mo, sa private life mo, inuuna mo yung pera. Matakaw ka sa pera. Or may ginagawa ka na siyempre hindi alam ng church, ikaw lang nakakaalam, tungkol sa pera. No? Para makakakuha ka ng pera na out of more than what you deserve. Halimbawa, ganun. So that is opposing yourself. Halimbawa, sabi, Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ which liveth in me. And the life that when I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Crucified with Christ. Pero in the private life, which the pastor does not know, even your wife or your children do not know, you are not crucified with Christ. Memory verse mo lang yun para malaman ng tao na marunong kang mag-memory verse. Pero, you know very well that you are emotional person, you are self-attached, you are self-centered, you are glorifying yourself. So you are opposing yourself. Naghihingi ka, mag-pray tayo. Pag-pray ka namin. Pagdating mo sa bahay, di ka naman nagpe-pray. Diba? You are opposing yourself. Kaya ano sabi? In meekness, instructing those that oppose themselves. So kaya bibigyan mo ng instruction, obvious. Kakausapin mo. You are a servant of the Lord. Hindi mo siya ibubuli, hindi mo siya expose. Sabi nga ng Bible, love covereth a multitude of sins. Hanggat maaari, ang isang tao, isang member na buko mo, hindi mo siya expose. Kakausapin mo in private, tapos pagtatakpan mo yung kanyang kamalian. Hindi naman para kumbaga, anong tawag doon? Cover up. No? Kasi iba yung cover up. Iskandalo na kino-cover up mo pa. Iyon ang mali. Pero kung sikreto pa yan, hindi pa yan skandalo, cover the multitude of sins. Dahil lahat naman tayo may kasalanan, lahat naman tayo may kabulukan. Pag nag-expose tayo ng isa't isa, di bulok yung church natin. Dahil lahat ng kabulukan ng pastor at ng bawat isang member, exposed, transparent masyado. Di bulok. So, hindi yun ang tamang intindi ng repentance. Ang tamang, or changing your ways. Natatayo ka rito, ganito ang ginagawa ko, ganito ang sikreto ko. Hindi ganun. Kundi, ang skandalo kasi, parang hindi mo na napigilan. Masyado ka nang naging careless. Kaya, sumingaw na. Ay, skandalo na. No? Pero, ang usual dyan, tinatago mo yan. Ikaw lang nakakaalam yan. Okay? Nasa puso mo lang yan. Panginoon lang. Kahit mga anghel, di nila nakikita.
Alam niyo ba na iba ang eyesight ng Panginoon Diyos at saka yung eyesight ng anghel? Tapos yung eyesight ng tao, iba rin yun. There are things that God knows because God knows your heart. God can read your thoughts, but the angels do not know. Diba? So, magaling kang magtago ng kasalanan if even the angels do not know. But nandun sila sa lahat ng pwede mong pasukan, walang hadlang sa kanila. No? Pero hindi pa rin nila alam. Kasi nasa puso mo lang. So, you claim, the best. The best itong church na to. Ito na ang church na totoo. Hindi mo naman pinopromote. Iniiwan mo naman. Diba? So, di ba you oppose yourself? Pag ginagawa mo yon, sinasabi mo yon. Ingat din tayo sa mga, minsan, claim natin eh. Mabilis tayo mag-claim eh. Tapos kakainin natin yung salita natin. Di ba? So lahat yan ng mga opposition sa sarili, may deklarasyon ka, meron kang memory verse, meron kang mga claims, pero hindi naman ayon sa katotohanan. At ang katotohanan ay kabaligtaran. Ang sabi ng Bible, yung servant of the Lord, trabaho niya to instruct these brethren. Itong mga kapatiran na to ay turuan mo. Pero paano mo tuturuan? In meekness. Hindi para sila ay paiyakin. Hindi para sila ay sabihan at bigyan ng leksyon or sabunin. Diba? Minsan, yun ang tendency. No? Yan ba ginawa? Sige, patawag mo nga yan. Mananagot sa akin yan. Mali yun. Sabi ng Bible, meekness. Pag meron kang sasabihan, pag merong kapatid na nagkakamali sa buhay, nagkakamali sa diskarte, nagkakamali talaga, no? Ay tapos isusumbong nung nakakaalam, yung whistleblower, no? Isusumbong siya. Hindi para bigyan siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan, kundi para magkaroon ng kahabagan ng Diyos sa kanyang buhay. So that He will change His ways. Diba? Yun ang importante. Kaya mo kakausapin, hindi para pasakitan, kundi dahil gusto mo umayos. Yun ang tama. At yun ang sabi, in meekness. Bakit in meekness? Kasi pwede kang ikaw rin mahulog sa ganun eh. Yun ang awareness ng isang nagsasabi, nagtuturo. No? You are very much aware na given the opportunity, pwede ganun ka rin, laglag ka rin sa ganun. Pareho lang kayong tao eh. Pareho lang kayong makasalanan, pareho lang kayong nasa laman, pareho lang kayong may kabulukan. Iba-iba lang ang sitwasyon nyo. So huwag ka mayabang pag nangko-correct ka. Huwag kang as if parang, kung ako yung nangyayari sa'yo, hindi ko gagawin yan. Akala mo. No? Kaya si Paul sabi niya, but by the grace of God, I am what I am. Kaya ako nakakatindig sa inyo, sa biyaya lang ng Diyos. Hindi dahil magaling talaga ako. Hindi dahil pinalaki akong maayos ng magulang ko. Hindi dahil matino ang aking alma mater. Di ba? Saan ba kayo? Ay,
Magsaysay lang. Ako Ateneo. 'Di ba? Ibang breeding sa amin. Yung mga ganon. No? Parang, kagaya ko, ako graduate ako sa TUP. Hindi ako tinanggap sa IBM. Kasi ang hinahanap nila UP. Dapat pala silent T yung application form ko. Nakita TUP. Hindi. Mga exclusive school lang ang tinatanggap dito. Dapat pala binura ko yung T. No? Para UP lang nakita. UP, Ateneo, Lasal, yan. Tanggap yan dito sa IBM Philippines. Wala. Doon lang ako sa Guzman Institute of Technology. Dun. Okay. So, ano nangyari? Meekness. Kailangan, pagka when we go out to instruct and to correct and to endeavor so that brethren change your ways. Change your way, change my way. Diba? Dalawa lagi. Hindi yung, magbago ka na. May tatlo rito, magbago ka na. Diba? Magbago tayo. Baguhin natin ang buhay natin. Baguhin natin ang style natin. Yun ang magandang gusto ng Panginoon pag nananaway ka. Huwag kang palalo na parang hindi ka magkakamali, na parang hindi ka mababagsak. In meekness, instructing those that oppose themselves. If God peradventure, tingnan yan naniwala tayo sa sovereignty of God. Naniniwala tayo sa control of God. God is in control. Naniwala tayo that God never takes risk and what He wants is obeyed in the army of heaven. Pero in spite of this kind of sovereignty of God, sa eternal plane, dito sa temporal plane, dito sa lupa, merong word na peradventure. Baka sakali. So, balanse dapat tayo. Para doon sa hindi makasakay doon sa buong kapamahalaan ng Diyos sa lahat ng bagay na mangyayari sa lupa at hindi pa nangyayari. Alam na ng Diyos yan. Controlled na niya yan. Alam niya na yung ending. Yan po ay paniniwala ng church na to. God is in control. He knows the end from the beginning. Okay? But in that understanding, meron pa rin tayong God peradventure. Baka sakali. Sawayin mo sila, pastor. Bigyan mo sila ng paalala. Baka sakaling magsisi sila. Sabay yun nangyayari. No? Baka sakaling bigyan sila ng Panginoon ng pagbabagong buhay. Baka sakaling baguhin ng Panginoon ang kanilang puso at iahon sila sa patibong. Merong ganon. No? Hindi tayo naniwala na, natuloy na. Talagang nagkaroon na lubog na sa kasalanan. Kalooban ng Diyos yan . Hindi yun, hindi ganun. No? Hanggat maaari, aawat tayo. No? Tama si Brother Boy. No? Sabi ni Sister Anela, alam na niya ngayon na mali yung mga salita niya. Amazing God. No? At alam niya na yung mga pinagsasasabi niya noon, hindi niya makontrol. Yung sabi niya, mabuti pa mamatay na ako. Mabuti pa, mamatay na kaming lahat. Hindi siya yun. So pinag-pray natin.
Tapos, dumiskarte tayo. If God peradventure will give him change of mind. And God worked a work of grace in this man's life. Na hindi siya natuloy. No? So, pag may nakita kayong ganyan, God may peradventure work, maawat natin. No? Kaya nga sabi ko, di ba, last time, nag-preach na ako. Pag may nakita kayong andyan na lang sa sulok, tahimik, hindi umiimik. Lahat kayo, amen ng amen siya, nakaganon lang. Kahit anong patawa ng pastor, hindi tumatawa. Laki ng butas ng ilong. Tapos, kain na tayo! Doon sa sulok. Delikado yan. Ha? Kausapin nyo yan. Ha? Gulatin mo yan. Sabi mo, ano ka ba? Suicidal ka ba? I-report na kita kay pastor. I-report na kita sa may number may number na nakita ko no? Yung suicide helpline. No? Yung mga mabagal maglakad, dati naman mabilis. No? Biglang ang bagal-bagal. Tapos hindi mo makita yung pagkakausap mo, hindi makikita mo talaga. Yung mga ganon. Tapos kung ano-ano sinasabi. Minsan, pala, ang isang tao ay hindi niya na alam. Ganun pala siya na. Hindi niya na alam. May nag-take over. Na-trap siya. Kaya yun ang sinasabi rito sa Bible, Tingnan mo. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil. Natrap Who are taken captive by him at his will. Pwede bang mangyari yan sa Kristiyano? Pwede. Si Peter, ano sabi ng Panginoon kay Peter? Get thee behind me. Ba't naging Satanas si Peter? Taken captive. Hindi niya alam yung sinasabi niya Di ba? Hindi niya akalain na masama yung sinasabi niya, yung determinasyon niya. Hindi ako papayag, Panginoon, na ikaw ay mamamatay. Akala niya, kabaitan yun. Kademonyohan na pala yun. Isipin mo, hindi ka papayag na papahamak ang Panginoon mo? Tapos kademonyohan yun? Idea ni Satanas yun? Di ba? Antindi. Yung isa pa, yung nanay ni James and John. Isa pa yun. Hindi niya alam sinasabi niya. Panginoon, pwede po ba? Pagdating ng kaharian mo at ikaw ay nakaupo na, bilang hari ng mga hari, pwede ba yung anak ko, si James, dito sa kanan, si John sa kaliwa? Okay? Hindi mo alam sinasabi mo. You do not know what you're talking about. Minsan ganun tayo Nadadala tayo, natatrap tayo sa pagkatao natin, nawawala yung doktrina. Kaya kung ano-ano sinasabi natin. Kaya tayo sabi ni James, there are wars and fightings among you. Bakit meron kayong ganyan? Because meron kayong mga bagay sa laman. Nagka-clash kayo sa loob ng church. Kasi ang umiiral, yung pita ng laman. Kaya, pagka nagkakaganyan ka, kapatid,
Tandaan mo yung message na to. Baka natatrap na ako. Teka muna. Mag-rethink. Diba? Mag-rethink ka. Mag-evaluate ka sa sarili mo. Withdraw ka muna. Huwag ka munang palaban. Maling ginawa. Mali ah. Di ako papayag. Susugod ako. Bago mo gawin yon, teka muna. Urong ka muna. Diba? Doon ka muna sa kwarto mo. Mag-pray ka muna. Kasi sabi, you must be led by the Spirit. Walk ye in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ito ba leading ng Spirit? Yun muna unang tanong mo. Bago ka makipagbakbakan, bago ka magsalita later on ire-regret mo. Marami na ba tayong nagawang ganon? Nagsalita tayo later on, na-regret natin. Ba't mo sinabi? That's a good spiritual realization. Pagka hanggang ngayon, ay sasabihin mo, wala, pastor. Wala pa akong sinabi rito na niregret ko. Lahat ng sinabi ko, tama eh. That means you are carnal. Hindi mo na kukuha. No? Pero in every way, in every day, we offend. We offend the angels, we offend ourselves, we offend our brethren, we offend the church. Laging may ganyan. Kaya kailangan natin ng mag-withdraw tayo, tapos Panginoon, evaluate, and then, at saka, pagpasok mo, pagharap mo sa tao, pagharap mo sa kapatid, nagkaroon ka na ng changing of your ways. Iba na yung opinion mo sa sarili mo, iba na yung opinion mo sa opinion mo, at iba na yung opinion mo sa kausap mo. That is healing. Diba? The way to healing is not yoga. The way to healing is spiritual leading of the Spirit. Kasi ang leading of the Spirit, yan yung magbibigay sa iyo ng recovery. Diba, bitter ka sa isang tao, sa isang kapatid, sa pastor, sa magulang, sa asawa. Laging nangyayari yan. Bitterness. No? Lagi kang may baon na ampalaya sa dibdib mo, sa puso mo. Maampalaya ka sa puso mo. Kailangan mo ng konting asukal. Sugar, sweet. No? So, yung bitterness na yan, ay kailangan nating awatin. At paano natin maaawat yan? Be led by the Spirit. Change your ways. Pagka nakakaramdam ka ng bitterness, oops, diba? Yun ang una mong salita. Oops, meron akong bitterness napansin ko. Hindi ako magpapatrap sa dyablo. Hindi dapat magtagal itong mapait na karanasan at mapait na ramdamdamin. Hindi dapat magtagal ito sa puso ko. Thank you, Lord. At pinapansin mo sa akin na ako ay may mapait sa puso. Yun. Panginoon lang talaga makakagawa niyan sa iyo eh. Yes. No? Pag meron kang ganyan, kahit sino, lalo na yung kinakapuotan mo, pag yun pa ang nagsabi, bakit ka mapait? Hindi ako mapait! Ang yabang mo, sasabihin mo, mapait ako. Hindi! Gagalit ka doon sa kinakapuotan mo. Hindi ka masasaway noon. Doon ka nga galit eh.
Tapos yung pasasaway sa'yo. No? So that is human nature. No? That we are ruled by our emotions. Yung bitterness, emotion yan eh. Na ang hirap awatin. O yung dahil hindi maawat nung sarili nung bata, yung kanyang sarili, nagalit siya at mapait siya kay Charlie Kirk. Pinatay niya. Nag-run away yung kanyang bitterness. No? Wala namang nagbayad sa kanya para gawin yon. Supposed to be, Wala. Hindi naman siya assassin. Pero yun ang napunta niya para matapos na tong kalokohan nitong wala namang ginagawa yun kundi i-promote yung conservatism. Truth. No? Hindi sila manalo. Patayin ko na lang. See? Where that kind of bitterness will take you. Dito sa atin, what will bitterness give you? Meron kang hindi ka na nabibless. Lahat ng bagay ay hindi maganda, lahat ng bagay ay hindi tama. Lahat ng bagay ay walang kinatutunguhan. Kaya mas mabuti pang wala akong marinig. Shut off ka na. Yun. So that is pag nangyari na yan, anong tawag doon? You are taken captive by him, by Satan. And you are now inside the snare of the devil. Natrap ka. At kailangan mo ang Panginoon, ang Banal na Espiritu, para makaalis ka sa trap. It is only by the grace of God makakaalis ka sa trap na yan. Okay? So, be always aware na pwedeng mangyari yan sa atin so that we can evaluate ourselves. And itong pagsasaway na ito, itong sermon na ito, per adventure, may baguhin ng Panginoon. Diba? Per adventure, may improvement. Merong magsabi ng, I'm so sorry na napunta ko dyan, Panginoon, I'm sorry. I am wrong. And I will, by the grace of God, I will change. So, ito po ay repentance after repentance. Alam niyo, meron tayong repentance na tinatawag na repentance not to be repented of. Sa Bible po yan, i-search nyo na lang sa concordance mamaya. Repentance not to be repented of. Yun ang tawag doon ay saving repentance. Repentance from dead works. Repentance from trying to be saved. Repentance from finding a Savior except Christ. Once na tinanggap mo ng Panginoon, you have repented with a repentance not to be repented of. Pero after that initial repentance, na ikaw ay ligtas na ikaw ay namulat na, alam mo na ang kaligtasan, may buhay na walang hanggan ka na, merong susunod na mga repentance sa buhay mo. At anong klaseng repentance naman yon? Repentance for consecration, for sanctification, for renewal of mind. Diba? Sabi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world. So, iiwanan mo na yung mundo, yung mga bagay na dati, yan ang sistema mo. Be not conformed to this world, but be ye transformed. So, nagkakaroon ka ng repentance unto transformation.
Are we being transformed? By the grace of God. Every day, transformation. Nagbabago ang mga bagay. No? By the renewing of your mind, that you may do that which is good and acceptable and perfect will of God. Sabi, if any man be in Christ, he is a new creature. All things, tapon na yan, passed away. Behold, all things are become new. Merong renewal daily. And to have that, there is repentance. There is a change. There is a consideration. Mali ah. Diba? Parang nagda-drive ka, no? Papunta ka Manila, tapos na-realize mo, papunta pa lang Laguna yung napasok mong SLEX. Ang bilis-bilis mo pa. Palayo ka ng Manila. Palapit ka ng palapit ng Batangas. Tapos nung nalaman mo, bakit wala ditong exit papuntang C5, Bikutan? ang exit dito, Mamplasan. Ang bihira. Mali! Oh. See? Kaya, magko-consider ka. Baguhin mo. Exit ka ngayon, tapos U-turn ka. Balik ka ngayon. Tama. Nasa tamang daan ka na ngayon. So, yun po ang nangyayari sa mga binabago ng Panginoon. Nakakawala tayo sa trap ng dyablo. At tayo ay, pag nakawala na tayo, inilabas tayo ng Panginoon, aayusin na natin yung lakad natin patungo sa mas katotohanan. Everyday. Renewal. And all things pass away, all things become new. Yan po assignment natin. Gawin natin yan araw-araw. Tayo po tumayo na.